Next up, roasting. Roasting is another dry heat method kung saan radiant heat yung nagluluto doon sa iyong ingredient. Examples niyan is, of course, oven, lechon, kung saan may uling sa baba. Kadalasan, kapag sinabi nating oven roasting, so yung environment sa loob ng ating oven is punong-puno ng mainit na hangin na siyang nagluluto doon sa iyong ingredient. So for roasting, what better way to use as an example, yung ating roasted chicken. I would want to season yung outside. Rub lang natin yan. And of course, sa loob, don't forget to put in salt or seasoning inside the carcass. Pepper, of course. We have our garlic. So we're just going to secure yung ating chicken. There are different techniques that you can use in trussing or tying your chicken. Ako personally, ganito lang yung pinakagusto ko. Magkakadikit lang sila. So once na secure na natin yung ating chicken, pwede na natin ipasok sa oven. So ngayon naka-preheat yung oven natin ng 400 degrees Fahrenheit. So inililapat ko siya doon sa parang parilya, again, para mas maganda yung circulation nung dry heat na natatrap sa loob ng oven. So after natin mailagay yung ating chicken, ibababa ko na yung temperature to 350 degrees. Siguro bibigyan ko to ng mga around 45 minutes. Saka ko ika-crank ulit para makuha natin yung browning na hinahabol natin. And then finally, yung last cooking method natin under dry heat is grilling and broiling. Alright? So let me just explain yung main differences. Grilling is basically yung heat source mo nasa ilalim, hindi yan pan. Kailangan nakarektang tumatama yung init doon sa iyong ingredient. So pag grilling, that means nasa baba yung heat source natin. Pag broiling, siya naman yung nasa taas. Kadalasan yan sa restaurants, pinanggagalingan yan or ginagamit dyan is yung tool or equipment na salamander. So this time, grilling naman yung ating focus. So we have here our uling. Kung meron kayong ihawan, definitely, I'm sure hindi ito yung usual na setup na meron kayo. Pero ang pinaka-importante dyan is yung uling or apoy nasa ilalim. So we have our pork. Lagyan lang natin to ng soy sauce. And of course, paminta. And dun sa ating uling, syempre, na may parilya sa taas, dun natin igigrill. So lulutuin lang natin to, and then we'll finish the batch. Oras na para sa Fresh Farm Facts! Sumangguni sa atin si Reyes Pineda para malaman kung paano nga ba gumagawa ng simpleng gravy. Tulad ng mga niluto na natin dito sa Farm to Table, ganito lang yan, Food Explorer. Ang sekreto sa pinakamasarap na gravy ay ang paggamit sa oju o yung katas ng pinaglutuan mo. Once you have the juices or yung oju nga, you thicken it with roux. Season it with soy sauce or oyster sauce or W sauce, pepper, lagyan mo rin ng cream yan or whatever preference you have. And that's it. Simple pero solid talaga. Salamat, Reyes! Happy cooking!